I-reserve ako pa ito para sa iyo. Pastor Rane, pag pumunta ho kayo sa Iriga at hinanap nyo ang pili sa Iriga, hindi nyo makikita. Puro ho kasi yung talata ay panampalataya. Kaya nilinaw ko kanina, yung pananampalataya hindi natin pag-uusapan dito. Amen. Bakit? Bautismo ho, puro pananampalataya. Naniniwala kami na ang pananampalataya kailangan. At pag ikaw ay nanampalataya, babautismohan ka. Amen. Siguro po, para maintindihan natin, kasi kailangan malaman natin yung programa ng kaligtasan from the Old Testament to New Testament. Kasi pagka hindi natin inumpisan sa Old Testament, hindi natin maiintindihan ano yung paraan ng kaligtasan. Amen. So kami po sa United Pentecostal Church, Mil. Yan. Salamat, nandito yung aking pamangkin. Naniniwala po kami sa water baptism na ito'y kailangan sa kaligtasan. Paliwanag natin. Ang kaligtasan po ay matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. At sinang-ayunan po namin yan kanina, opening statement. Naniniwala kami na ang kaligtasan ito'y biyaya ng Diyos sa pamamagitan. Tatanggapin natin yan by faith. Hindi namin sinasabing hindi kailangan ang panampalataya. Amen. Mr. Moderator. Alright? Ephesians chapter 2 verse 5 and then verse 8 and 9, by grace you are saved through faith. Naniniwala ho kami dyan. Now, tingnan natin kung ano ang sinasabi. Yan. Bakit biyaya ng Diyos? Sapagkat ang tao po ay makasalanan. At dahil siya ay makasalanan, wala siyang kakayanan para iligtas ang kanyang sarili. So, sino ang magliligtas sa kanya? Ang Diyos, dahil siya lang ang hindi nagkasala. Lahat ng tao nagkasala. Kailangan yung Diyos magkatawang tao. Walang alinlangan na dakila ang hiwaga ng kabanalan. Ang Diyos nagkatawang tao. Nagkatawang tao ang Diyos para ano? Para makapag-provide ng kaligtasan. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ngayon, tatlo sa layunin bakit nagkatawang tao ang Diyos. Hebrews chapter 2 verse 9 upang tubusin tayo sa kasalanan. Hebrews chapter 2 verse 14 para wasakin ang dyablo. At ang sabi ng Colossus chapter 1 verse 19 to 22, maibalik yung relasyon natin sa Diyos. Amen. Yun po ang kailangan natin. Alright. Next, si Kristo po namatay dahil sa atin. Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Makasalanan ho tayo. Si Kristo namatay sa akin. Iyan yung grace of God. Amen. Ibinigay ng Diyos yan. Siya yung gumawa ng paraan para tayo ay maligtas. Alright? Okay. Next, paano naman natin matatanggap yung pagliligtas na ito ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. At linawin natin, hindi namin kinukontra yung John 3:16. Lahat po ng binasa kanina, ibinilagay ko na yung sa opening statement. So, no need na ito ipaliwanag ko pa. Ngayon, paano natin matatanggap yung pagliligtas ng Diyos? Through faith. At kapag ka sinabing faith, hindi nangangahulugan, hindi mo nagagawin yung iniuutos ng Diyos. Amen. Kasi yung faith, ito po yung active response natin sa Diyos. Amen. Halimbawa, sister, nandoon ka sa gitna ng dagat. Halimbawa, kasama ka dyan sa nalulunod na yan. Nandiyan ka po sa gitna ng dagat. Malulunod ka na. Merong dumaang helicopter, naghulog po ng lubid. Anong gagawin mo para maligtas? Maniwala ka lang, hindi mo ba aabutin yun? Amen. Aabutin mo yun. Yung pag-abot mo sa lupit, yun yung response mo sa pagliligtas ng Diyos. At yun ang tawag doon, pananampalataya. Tingnan natin, sa Old Testament, meron pong utos ang Diyos sa bawat kapanahunan. Iniuutos niya, ito yung gawin ninyo para maligtas kayo. Sampulan natin. Okay. Si Noe, inutusang gumawa ng daong para maligtas. Sumunod ba si Noe? Amen. O naligtas ba siya? Amen. Ang pananampalataya po, ito po ay nai-express, na ipapahayag sa pamamagitan ng paggawa, pagsunod. Amen. Alright. Si Abraham, inutusan ng Diyos, umalis ka sa lugar mo, pumunta ka sa lugar na gagawin kong mana sa iyo. Sumunod ba si Abraham? Amen. Sumunod. Sabi ng Diyos, Abraham, ihandog mo ang iyong anak na si Isaac doon sa Mount Moriah. Sumunod ba si Abraham? Amen. Pag binasa niyo po ang Hebreo, sila po ay sumunod sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Alright. Si Moises, Si Moises po, naging tagapagligtas sa
Israel sa panahon na sila po ay nandoon sa Ehipto. Ibinigay ng Diyos yung 10 salot. Ang huling salot, lahat ng panganay papatayin. Moises, ito ang gagawin nyo. Magpatay kayo ng kordero, yung tubig, ay yung dugo, ipahid ninyo doon sa doorpost para yung mga anak ninyo hindi mapahamak, hindi mamatay. Yung mga hindi magpahid ng dugo, sila ay mapapahamak. Sumunod ba si Moises? Sumunod. Naligtas ba yung mga panganay nila? Naligtas po. Nung hinabol sila ni Paraon at ng kanyang mga sundalo, nandun sila sa dagat, sa tapat ng dagat. Wala na silang masusulingan. Sabi ng Diyos, magpatuloy kayo. Dagat ho yan. Sumunod ho sila sa utos ng Diyos. Anong nangyari sa dagat? Nahati, hindi. Nahati. Sumunod ba sila sa utos ng Diyos? Amen. Sumunod sila at sila po ay naligtas. Ngayon, obedience to specific instruction from God ay kailangan para tayo'y maligtas. Sa New Testament, ano yung instruction para tayo ay maligtas? Sa New Testament, mahalaga yung pagtalima. Nandyan, pag hindi ka sumunod, si Kristo tagapagligtas ng mga sumusunod sa Kanya. Amen. Pag hindi ka sumunod, impyerno ka. Maghihiganti siya sa hindi nakakilala si Diyos at sa kanila na hindi tumalima sa ating Panginoong Jesucristo, sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. 1 Peter 4:17, dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. Kung mauna sa atin, ano ang sasapitin? Ano ang mangyayari sa hindi sumusunod? So nililinaw natin, ang Diyos mayroong specific instruction na susundin natin. At kapag tayo nanampalataya, susunod tayo doon. Alangan namang hindi ka naniniwala, sumusunod ka. Okay, tingnan natin sa New Testament. Sa New Testament, ang bautismo po ba utos ng Diyos na dapat nating sundin? Amen. Amen. Tingnan nyo, pag hindi mo kasi naintindihan yung programa ng kaligtasan, kung saan-saan ka kukuha ng talata, na hindi nga naman namin yan, hindi namin yan sinasalungat, ang totoong sumasampalataya, yung binabautismo, yung nagpapabautismo. Tingnan ninyo, utos ba ni Kristo yan? Amen. Utos. Ang sabi ng Mateo 28:19, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y Inyong bautismo. inyong bautismuhan. Utos po yan ni Kristo. Anong pangako ni Kristo? Kapag ang tawag po natin yan yung Great Commission, panahon natin yan. Amen. Wala yan sa Old Testament, kaya walang bautismo sa Old Testament. Amen. Iba yung iniutos sa kanila, iba yung iniutos sa atin. Kailangang maintindihan natin ito. Bakit? Kapag ginagawa natin yung bagay na hindi naman iniutos sa atin, maliho tayo yan. Alright, natingnan natin. Ito po ba ay utos ng Panginoon? Utos yan ng Panginoon. Anong pangako pag sinunod mo yan? Sabi ng Marcos 16, eto Mr. Moderator, klaradong-klarado ang pinag-uusapan natin, bautismo sa kaligtasan. Hindi po natin pinag-uusapan kapahamakan. Amen. Amen. Ang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Hindi po natin hinahanap yung kapahamakan dito. Amen. Kaya ho kami sumang-ayon sa ganitong tema para patunayan at ipahayag na ang bautismo kailangan sa ikaliligtas. Lucas 24:47. Saan yan unang ipapangaral? Sa Jerusalem, hindi po sa Efeso. Sa Jerusalem yan. Repentance and remission of sins should be preached in His name beginning at Jerusalem. Kaya pagka kayo po ay nagturo tungkol sa kaligtasan, alamin natin paano naligtas yung mga mananampalataya sa New Testament. Amen. Saan ba dapat magpasimula yung pangangaral? Amen. Amen. Susundan natin kung saan nagpasimula yon. Kasi pag mali yung pasimula mo, Pastor Raul, hindi mo masusumpungan ng tama. Amen. Mali nga yung pasimula eh. O ipinangaral ba yan sa Jerusalem? Ipinangaral po yan sa Jerusalem. Sa Acts chapter 2, nung ibuhos ang Espiritu Santo, yung mga tao nagtanong doon, ano ang kanilang gagawin? Si Pedro ay sumagot. Then Peter said unto them, repent, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Ang kasalanan mo mapapatawad sa pamamagitan ng pagsunod. Amen. Mr. Moderator, hindi ko sinasabing ang bautismo ang paraan ng pagliligtas o kaligtasan. Ang sinasabi ko, pag sinunod mo yung utos ng Panginoon para magpabautismo, yun ang magliligtas. Ang saving power wala sa tubig. Kahit tumira ka sa tubig, kung wala naman pagsunod sa puso mo, sa bautismo, hindi ka talaga maliligtas. Amen. Bakit ka titira sa tubig?
O, di ba? So, ano yung nilalaman ng Great Commission? Pananampalataya. So, we affirm faith na naniniwala po kami dyan. Bakit kukontrahin natin yan? Number 1 nga yan eh. Amen. Sa opening statement ko, sinabi ko na yan eh. Amen. Number 1, yung pananampalataya. Amen. Amen. Number 2, pagsisisi. Alangan namang alisin natin yan. Si Kristo ang nagsabi. Lucas Kapitulo 13, talatang 3. Pag hindi ka nagsisi, mamamatay ka sa ganun ding kasalanan. Amen. Pag hindi ka nagsisi, utos ba ni Kristo yun? Utos ni Kristo yun. Bautismo sa tubig, utos ba? Utos ni Kristo yan. Amen. O ito po, sasabihin ko sa inyo, naniniwala ho ba kayo na si Kristo ang tagapagligtas? Amen. Mateo 1:21, at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Amen. Tito Dos 13, na hintayin niyo ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Kristo. So sino po ang tagapagligtas? Jesus Christ. Ito po, itong tagapagligtas nagsabi, manager, ang gagawin mo para maligtas ka, sumampalataya, magsisi, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, tanggapin ang Espiritu Santo. Ang nag-uutos, tagapagligtas. Amen. Kukontrahin ba natin yung tagapagligtas na nag-uutos? Hindi. Tingnan natin yung mga alagad kung kumontra sila sa utos ng Panginoon. Inutusan sila ng Panginoon. Kinontra ba nila? Hindi. Sinunod nila ito. Kaya nung araw ng Pentecostes, nangaral si Pedro, repent, be baptized in Jesus' name for the remission of sins. You shall receive the gift of the Holy Ghost. Ginanap po ito sa Samaria, sa mga taga-Samar, no? Sa Caesarea. Sina Cornelio, sa mga taga-Pilipos, yung mga taga-Pilipos, si Lydia, pati mga kapatid yung Philippian jailer, binautismuhan yan sila. Sa mga taga-Epeso, yung mga taga-Epeso na sinasabi nilang hindi na bautismuhan, mali nga eh. Ang sabi ko nga ho, pagka kayo ay nandito sa iriga at hinanap nyo ang pili, hindi nyo masusumpungan ang pili. Yung mga binasa niya, sa ngayon kami walang bautismo doon. Hindi kasi naisulat doon. Amen. Naisulat sa ibang talata. Yun bang Biblia? Ay hindi natin paniniwalaan yung isinulat niya. Pipili lang tayo ng ibang talata. Palagay ko maling paraan ng pag-i-interpret ng Bible niya. Ang sabi ko ho sa inyo, linilinaw ko, hindi kami ang unang naghamon ng debate at meron po kayo dyan na record yung mga kapatiran. Sumasagot po kami. Amen. Ngayon, nasa inyo na yun. Total, nandito naman. Hindi na natin patunayan sino naghamon, sinong hinamon. Pero ang sabi ko po, kapag natuloy ang debate, maliligo ho kayo ng talata. Ito ang daming talata o puro bautismo. Huwag nating sabihin hindi kailangan ang bautismo. Ang nagutos niyan yung tagapagligtas. Tagapagligtas ang nagutos niyan. Bakit kailangan ng bautismo? Ito po, para maintindihan ng iba nga nating mga nakikinig at maging ng mga listener natin, bakit kailangan ng bautismo? Number 1, para mapatawad ang kasalanan. Amen. Mapatawad ang kasalanan. Pag hindi ka nagpabautismo, sasalungatin ba natin yung sinabi ni Apostol Pedro? Magbautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad. Hindi nyo mababasa yan sa Juan. Wala ho yan doon. Ang pili wala sa iriga. Punta ka sa pili, nandoon yung pili. Di ba? Amen. Amen. Alright. Si Pablo, 22:16, at ngayon bakit ikaw ay tumitigil, ikaw ay magtindig, at ikaw ay magbautismo. Hugasan mo ang iyong kasalanan. Amen. Na tumatawag sa kanyang pangalan. Pangalawa, si Kristo mismo nagsabi kay Nicodemo, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Sasabihin nila, word of God, anya yung water dyan. Imposible naman yun. Ang sabi ng Biblia, si Kristo lumusong sa tubig, umahon sa tubig. Kung salita yun, ibig sabihin si Kristo lumusong sa salita, umahon sa salita. Hindi po totoo yun. Acts chapter 8, yung Eunuco at saka si Felipe, sila po'y lumusong sa tubig at umahon sa tubig. Kung yan ay salita, ibig sabihin lulusong ka sa salita, aahon ka sa salita. Amen. Hindi po consistent na paliwanag sa Biblia. So para maligtas, kailangan mong mabautismuhan. Ang bautismo, ulitin ko po, ito po ay faith response natin sa salita ng Diyos. Amen. Kaya ka nag-response dahil naniniwala ka, kailangan mo ang bautismo. Amen. Kaya ka nagpabautismo dahil naniniwala kang iyan ay kailangan mo sa kaligtasan. Amen. At para sa record, Mark 15 hanggang 16,
Ang usapan dito, kaligtasan. Ano? Ang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Ngayon, bakit hindi na isinama doon sa hulihan ang hindi sumasampalataya parurusahan? Bakit hindi na isinama yung bautismo? Hindi nga pwedeng bautismuhan yung hindi nananampalataya. Amen. Diba? Amen. Amen. Useless. Binautismuhan ka, hindi ka nananampalataya. Amen. Amen. Ganon din, pag ikaw ay nanampalataya, kailangan mong bautismuhan. Yung tao, hindi na nananampalataya, babautismuhan mo pa ba yun? Hindi na. Praise God. So, merong dalawang halimbawa sa Old Testament. Yung baha sa panahon ni Noe, paglalarawan nyo ng bautismo, Mr. Moderator. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, 1 Peter chapter 3 verse 20, 8 yung kaluluwa na ligtas, na ayon sa tunay na kahawig ngayon. Yung pagliligtas sa panahon ni Noe, ito'y kahawig ng ngayon ay nagligtas. Ano? Bautismo. Oh, nandiyan pa Amen. yung bautismo. Hindi nyo kasi mababasa yan sa talata na wala yung bautismo. Amen. O, diba? Oh, yung pagtawid ni Moises at ng Israel sa dagat na pula, anong ipinapakita noon? Bautismo rin. Unang Korinto, 11 hanggang 2. So, sino ang binabautismuhan? Sino ang binabautismuhan? Yung nananampalataya. Mayroon pa ba akong oras, Mr. Moderator? Okay, mayroon pa akong oras. Ipakita ko lang kung sino yung binabautismuhan. Go ahead. Mapapansin po natin na ang binabautismuhan niya ang nananampalataya. Acts 2:41, nang magsipaniwala sila po ay binautismuhan. 3,000 yon. Acts chapter 8 verse 12, nung magsipaniwala sila kay Filipe na nangangaral ng mabuting balita, sila po ay binautismuhan. Amen. Acts chapter 16 verse 30-34, tinutol po nila yon. Ang tanong, ano ang gagawin ko para maligtas? Sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambayan. Tapos na ba? Hindi. Sa verse 32, 33, 34, nung oras din yun, binautismuhan. Paano mo ihiwalay yan? Nung oras na yun, binautismuhan. Amen. Si Crispo, Acts chapter 18 verse 8, nung maniwala, binautismuhan. Yung mga alagad ni Juan, binautismuhan. Amen. Niribaptize sila. Bakit? Nanampalataya sila. Verse 4, nanampalataya, saka sila binautismuhan. Amen. So mga kaibigan at mga kapatid, naniniwala po kami ayon sa itinuturo ng Biblia na ang bautismo ay kailangan para sa kaligtasan. Amen. Thank you very much. Thank you very much. Pastor Rane, mayroon kang nasave na 1.5 minutes. Pwede mo itong gamitin mamaya.